Tagal na palang hinahanap dahil sa isang kaso. Natuntun siya ng pumayag makipag-collab sa isa palang pulis. Narito ang eksklusibo kong pagtulong. Pakikipag-selfie sa isang vlogger na nauwi sa pag-aresto. Nagsimula ang lahat nang makipagkasundo ang vlogger na makipag-collab sa hindi niya akalang undercover police officer. Sir, malapit na yung target ha. Nakipag-video call na. Ang target kasing vlogger, wanted pala sa Tacloban, Leyte para sa kasong may kinalaman sa illegal drugs pero nagtatago na ngayon dito sa Pasig. Sinend ng mga pulis sa amin ang larawan ng uhuligin saka binigay ang description nito. Nakaputing t-shirt, naka-cap, tapos may headset, yung may headset, yung parang headband na headset. Copy, sir. Maya-maya pa, dumating na ito sa area na naka-live at may ka-video call pa. At gaya ng napagplanuhan, nilapitan muna siya ng mga nakasibilyang pulis na kunwari magpapaselfie. Nang makakuha ng tiempo ang mga pulis, wala papalag. Dito na dinakip ang suspect. Kasong drug pushing at illegal possession of dangerous drugs ang dating hinaharap ng suspect pero nakipag-plea bargain siya kaya't ibinaba ang kaso. Pero sa halip na dumalo sa hearing, naglaho na raw ito. Alam mo yung kaso na yun? Ano yun? Yung 165 na ano? Drugs? Oo. Ano yun? Di mo natin ha? Natindiran ko to, sir eh. Ano nangyari? Yung ko eh, pupunta ko dun eh. Napalutang ang suspect matapos itong makipag-deal sa police asset na nag-alok na makikipag-collab sa kanya. Itong akusado na uhuli ito, City Drug Enforcement Unit ng Tacloban City Police Office. Mayroon siya violation dun sa, hindi niya pagre-report dun sa probation officer. So napakalaking kasalanan yun. Pero nang dumami ang followers niya, ang nagpatanyag sa kanya, siya rin palang magiging ugat para mahuli siya. Doon siya nahuli dahil nagkuhan siya, naging vlogger siya. Bali yung pangalan na ginamit niya is Jason Go. Yung nag-share siya ng mga video, doon siya natuntun ng ating mga kapulisan. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, nakatutok 24 oras. Hinahanap lang nila sa akin eh. Sabi ko hindi ko alam. Huwag natin pilitin yung tao. Oo. Ang taong gusto magbago para sa sarili niya, hindi para sa ibang tao. Basta we miss you, Pacboy, kung nasan ka man. Pagalawin mo yung baso. Alam ko kung nasan siya, pero kasi na tayo mag-sorry ka, diba? 1 week na yung sabi namin, pride niya sabi namin sa kanila, ayaw namin, sabi magaling. Namin sa inyo. Ayaw namin magsalita. At saka ano? At saka wala talaga tayong alam, bakla. At sila lang yung may karapatan. Hindi pwedeng kami. Mga problema lang mga problema lang kami na basta hindi na kaya ng brain ko talaga. Grabe na yung anxiety mo nung nakaraan, bakla. Hindi ko na kaya. Takot na ako yun. Nadadala sa ospital, labas lang ng ospital. Oo, ako mismo ang nagsugod. Lagi ako pumunta ng ospital. Lagi siya. May time na nandyan siya. Siguro sa isang buwan, 4 na beses ako ng ospital. Naglalaki yung bibig ko. Yung mga kamay ko naninigas na gano'n. Buong katawan ko manhid na manhid. Tapos yung isip ko, so parang meron kasi isang bagay na kinatatakutan ko talaga na ayaw kong mangyari. Oo, mahal ko si Pacboy. Kaso ko talaga yung mental health ko. Hindi ko na kinaya. Na lang talaga may alam yan. Sobrang bait. Kaso hindi ko na talaga kaya. Magiging okay pa naman kami siguro. Oo. As a friend, gano'n. Pagiging pamilya, nandun pa rin yun. Yung pagmamahal, hindi mawawala yun. Pero naiiyak ako, bakit? Wala, hindi talaga mawawala yung pagmamahal ko doon habang buhay na yan nandyan. Kaso yung pag-tolerate siguro sa mga ginagawa niya, parang hindi ko na kaya. Nawawa yung anak ko. Pag nangyari sa akin, stroke ako ng tuluyan. Kuha kaya na. Yung stress ko kasi ano eh, ayoko kasi nag-iisip ng, ay baka pag umaalis, alam mo yun. Ayoko sabihin kung ano yung rason pag umaalis siya, pero sobrang affected ka na. Kasi hindi siya umuwi eh. Alam ko kung nasan, kaso yung pagbalik, baka mamaya may mga ganitong bagay, doon ako kinakabahan. Ako nananahimik ako sa bahay. Yung parang ano. Pero mabait talaga si Pacboy. Sobrang bait niya.
Kaso yun nga, may siya mga bagay na hindi niya maiwasan. Hindi ko na kayang tanggapin. Ilang beses na paulit-ulit. Tanungin niyo rin siya, try niyo siyang tanungin. Yung sinasabi na dumadaan si Pacboy sa depression, hindi totoo yun. Alam niya kung ano yung depression. Depression na talagang yung utak mo parang may nag-uuto sa'yo na ganito, ganyan. Ikaw na lang yung pumigil. Hindi ko mapigilan minsan yung sarili ko. Kaya lahat ng friends ko, nandito ngayon sa bahay ko. Depression daw si Pacboy ngayon, nasa ng gamot. Ako, ang dami kong gamot. Hirap. Sobrang hirap. Ito pa, si Pacboy, nagsasorry naman. Sorry lang, ganun lang. Kasi mo yung pumunta ka. Kasi nilinawin mo kung anong nangyari. Ganito yan. Kaya ako nagalit sa kanya noon, yung time na yon, sa hospital ako, hindi siya pumunta. Sabi ko sa kanya, yung mga bata, yung mga babae, walang kasama sa bahay. Sabi niya, magpapaalam lang siya, nasa event siya. Ngayon, nung bumalik siya, teka lang, ngayon, nung time na yon, yung sabi ko sa kanya, yung mga, wala na naman ako. Minsan kasi namablanko talaga ako eh. Ayoko pa naman banggitin to, tangina okay ako bakla pagbaba ko. Bakla? Hindi naman kita pinilit. Hindi ko lang pigilan eh. Kasi nababasa niya rin naman. At daw di kami magkasama. Nasaan daw si Pacboy, hindi rin naman namin alam. Yung mga bagay siyang hindi na talaga maiwasan, yun lang yun. Pero promise mabait si Pacboy. Pero malay nyo, may isang tao na makakapagpabago sa kanya. Hindi ako yun. Kasi ako talaga, lahat ginawa ko na. Hindi siguro ako yun. Uy, parang matindi pa sa Katniel. Malay mo, hindi kami nagsasalita sa social media, inaantay ko lang siyang umuwi. Para kami yung mismo magla-live dalawa. Iniintay ko lang mismo na siya yung lumapit. Wala pa rin. Nagpasko. Wala. Yung sinasabi na pinalayas ko siya, walang ganun. Kung pinalayas ko siya, sana wala yung gamit niya. Andito lahat sa kwarto. Nandito lahat ng gamit. Hindi lang siya umuwi kasi alam niya kung anong reason, kung anong mangyayari pag umuwi siya at mahahalata ako siya. Magkikita pa rin kami ni Pacboy. Siyempre, may mga bagay kami dapat ayusin. Isettle, tapusin. Ulitin ko yung love, nandun pa rin yun. Hindi mawawala yun. Kaso yung peace of mind, sirang-sira na talaga yung mental health ko. May mga